Okay game, ako nga pala si John Kaiser Mateo at ito ang gawa ko sa Python. Siyempre, mag-umpisa muna tayo from Tkinter. Yung Tkinter na yan, import na yan, siyempre di natin dapat kalimutan yan dahil dyan nagsisimula lahat eh. So, proceed tayo dito sa seeds. Na kung bakit iwan ang nilagay ko dyan, para mas madali siya i-type. Di na mahirapan yung mga gagamit niyan. Gagamit ng mismong code na to. Para mas madali siya i-type. Dalawang pindot lang, okay na yun. At kung bakit false na nakalagay dito sa gilid niya. Ganyan siya kapag hindi pa siya napipili. Pag niran mo to, ang nakalagay doon, available pa. Pero pag niran mo na siya, namili na kayo ng seat. Kunyari, A1 ang lalagay natin. Ganyan. Book seat, tapos lalabas doon, successfully book. Then, tignan natin sa view seat, ang nakalagay dyan, nakabook na yung A1. Ganun. Then sa def seat, ito, def view seats, function yan para i-display niya yung status ng lahat ng upuan. A1 hanggang C4, lahat yun naka-available. Pero pag kinuha mo na siya, ang nakalagay sa kanya is book na. Then dito sa seat info. Sa seat info, gumagawa siya ng isang empty string na lalagyan ng information tungkol sa mga upuan. Kapag niran mo yun, tapos naglagay ka, makikita mo yung result niya sa gilid. Basta pinutin mo lang yung view seats, makikita mo na yung, kunyari A1 pinili mo, nakalagay doon successfully book na. Kaya nakabook na siya. Dito sa for seats, book in seats items, mag-iikot siya sa lahat ng upuan sa seats dictionary. Ang seat ay ang pangalan ng upuan. Kunyari A1, ganun. Kung ang A1 is naka-book na, ang nakalagay, itong false magiging true yan, pero hindi na siya lalabas dito sa code. Ang nakalagay na lang sa result niya is nakabook na. Pero pag hindi pa, ang nakalagay pa doon, available. Sa status book, if else available. Ito ay isang shortcut na paraan ng pag-check kung nakabook na ba yung upuan. Kung book ay true, ang status ay magiging book. Kung hindi naman, ang lalabas sa kanya ay available pa. Ito, sa set info naman tayo. Set info. Idadagdag niya sa set info string status ng upuan. Kunyari A1 available. Para mag-new line siya, para mas maganda yung presentation. Then sa message box, show info, seat info. Yan yung pag mag-view ka na ng seats, ang nakalagay dito sa available na. Yan. Mapapalabas mo, makikita mo yung sa pinakataas niya, yung view seat. Then dito sa def book seat, ito yan. Sa def book seat, ito yung nag-ayos ng pag-book ng upuan para siyang kasya sa sinihan, ganun. Sa seat number entry inget upper, ganyan. Kukunin niya muna yung number ng upuan na gusto niyang i-book mula sa isang text box. Seat entry, tapos gagawin niyang uppercase para kahit maliit o malaking letra yung input, okay lang. Para hindi na mahihirapan. Kunyari kasi kung maliit lang ilalagay mo doon, hindi siya gagana. Kailangan talaga applicable siya sa maliit o sa malaki. Dito sa if seat number 8 seats, ganyan. Kung valid, titignan niya kung nakabook na ba. Kung true yung value, ibig sabihin nakabook na. Magpapakita siya ng error message na seat number is already booked, ganun. Kung hindi pa naman, mag-e-error. Ito yun. Mag-e-error siya. Kunyari, nakapili ka na ng isang upuan, tapos pinili pa ng iba. Ang lalabas doon is error na kasi nakapili na. Pwede pa siyang pupili na siya ng iba para makontinue para makuha niya yung upuan na yun. Dito naman sa true,
seats number true, message box info success, seat number box successfully. Yan naman yung pag pinili mo na. Pag pinili mo na yung book na yon, ay yung upuan na yon, para mabook mo na siya ng sayo na ganun. Kapag kunyari, tapos ito naman sa else, message box. Saan na yun? Nawala. Ito. Tapos, message box show error, invalid seat number. Kapag wala kang kunyari, in-enter mo na, wala ka pa napipiling number, wala ka pa napipiling, pinili mo na kunyari, nasa isip mo, pili ka ng A2, kasi hindi mo na type, na-view mo agad, lalabas yung error, invalid seat number. Then dito sa Top TK, ito yung paggawa ng pundasyon ng inyong bahay. Yung top ay parang pangalan ng inyong bahay. Yan, ito yung kunyari sa gilid lang, ay sa taas, ito yung nakalagay. Booking yan, ito. Parang ganyan. O kaya hanggang dun sa concert, ex-batalong concert lang, yun yung pinaka-title niya. Yung sa top geometry, yun yung mga size ng mga pagtatypan mo. Kasi para maayos, tsaka wide. Ito yung top resizable. Kaya kung bakit naka-fold siya, para hindi siya mag-wide. Hindi siya malakihan, hindi siya maliitan. Ganyan, hindi gumalaw yung dahil ang pangit tignan. Sa top configure naman, kung bakit nilagay ko yan, yung BG block, para yung mismong team niya, yung itim, para mas okay siya, pumuntay siya dun sa kasi pangit pag plain, hindi siya ganong kagandahan sa mata. Ito sa view button naman tayo. Sa view button, gumagawa ito ng, highlight ko muna. Gumagawa ito ng button na may text na view seats. Yung top ay yung window. At yung command view seats ay nagsasabi na kapag napindot mo na yung button, tatawagin niya yung view seats function na ipaliwanag na natin dati. Ganun. Tulad nung nasa unahan, yung paniwanag ko na. Yung view button pad Y10. Inilalagay nito yung button sa window, yung pad Y10 ay nilalagay ng 10 pixels sa spacing sa itaas at ibaba ng button para hindi siya masyadong siksikan. Yun yung parang hindi dikit yung pagpipilian, kasi pag nagkamali ka ng pindot, mapipindot mo yung iba pa. Pangit na yun. Kumbaga magsiset ka naman ng panibago. Para mas kung maging tuloy-tuloy, iset mo na siya ng malayuan. Kumbaga isang space, shift enter ganun. Pag para bumaba siya. Kumbaga sa Microsoft, shift enter lang para bumaba yung text na yun. Para hindi mo mapipindot. Sa book label, top text enter seat number. Diyan ka magta-tap ng ibubook mo na upuan. Kunyari, B2, yun, yung B2. Magka-enter ka lang doon, tapos book set, ganun na. Para ma-i-book na sa'yo. Yung book label pack, inilalagay nito ang label na window gamit ang pack layout manager. Automatic ko nitong inaayos ang position ng label. Ganun. Sa seat entry, syempre maghahanap ka niya ng i-entry mo na napili mo. Ganon. Kunwari B2, ganyan. C3. I-entry mo. Pag-type mo nun, i-entry mo na lang yan para mag-successfully siya. Seat entry pack, pad Y10. Tulad na sinabi ko kanina sa label pack, inilalagay nito ang text box ng window gamit ang pack layout manager at naglalagay ng 10 pixels na space sa itaas at ibaba nito gamit ang pad Y10 para hindi siya masyadong siksikan. Tulad na sinabi ko kanina, para pag napindot mo iba, hindi ka magkakamali, may spacing pa yon. Pag napindot mo yun, at least pwede ka mag-double tap sa taas para mapindot yun ulit. Yung book button, ito, book button. Yan na yung pipili ka na kung pipili ka na ng seat kung ano ba yung gusto mo. Yun. Makikita mo naman yun pag na-iran mo na to.
Then yung itong book button pack na to, tulad ng sinabi ko sa seat entry pack, sa book level pack, sa view button pack, isa lang sila nun. Hindi mo sila pwedeng pagdikitin kaya nilagay mo pa 10 pixels para magkalayo sila, para hindi ka magkamali. Then ang last, yung top main loop, ito hindi mo mapapagana ang isang code kung wala to. Mag-error siya, maglalagay siya ng problems ganyan kasi kulang nito, hindi siya magra-run kung wala yan. Ang kahulugan niyan ay yung unlinya ng code na nagsisimula sa pagtakbo ng iyong graphic user interface or GUI. Isipin mo muna lang ito na pagbubukas ng pinto ng inyong bahay para makapasok ang mga bisita. Pagkatapos magawa ang window at lahat ng buttons sa text boxes, ang top main loop ang maghihintay ng mga actions ng user tulad ng pag-click sa buttons at nagpapatupad ng mga kaukulang actions. Iikot lang siya ng iikot hanggang sa isara ang user ang window. Yung top ay yung pangalan ng main window. Kaya yung top main loop ang magpapanatili ng inyong booking system window na bukas at nag-aantay ng input na mula sa user. At yun lang, maraming salamat.